Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang fantasy adventure film na tinatawag na The Hobbit, An Unexpected Journey. At bago tayo magpatuloy ay isa-shoutout muna natin si Oclain Tolentino, Aris Nicolo de Vera, Charles Igana, Gard Ellen Tacna, Jeremy Epagirigan, Joan Navarrete, Justin, Mildred Lavisto, Rosalyn Pantilgan, at Rinks Zayfake. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ayun nga sa kwento, lahat ng ito ay nagsimula kay Bilbo Baggins, isang hobbit. Isinulat niya ang buong kwento ng kanyang pakikipagsapalaran mula 60 taon na ang nakaraan para sa kanyang pamangkin na si Frodo. Bago pa man nasangkot si Bilbo sa mga kaganapan sa silangan ng Middle-earth, may isang napakagandang syudad na tinatawag na Dale. Matatagpuan ito malapit sa pinakadakilang kaharian ng mga dwarf, ang Erebor. Ang kahariang ito ay pinamunuan ng isang kilalang hari na si Thorin, ang tinaguriang King Under the Mountain. Sikat ito sa yaman at kagandahan. Naghari si Thorin ng buong tiwala, kasama ang kanyang anak at apo na siyang mga tagapagmana. Sa ilalim ng bundok, ang Erebor ay naging obra maestra ng arkitektura, punong-puno ng ginto, mga mahalagang bato, at diamante. Habang palalim ng palalim ang hukay ng mga dwarf, nadiskubre nila ang isang pambihira at makapangyarihang bato, ang Arkenstone, o kilala rin bilang Heart of the Mountain. Idineklara ni Thorin na ang Arkenstone ay hiyas ng hari, simbolo ng kanyang banal na pamumuno. Isa itong paalala sa lahat ng hari, kabilang na si Thranduil, ang dakilang Elven King, na mas mataas pa rin siya at dapat siyang bayaran ng tributo. Ngunit sa kabila ng kanyang kayamanan, naging sakam si Thorin. Ang labis na pagnanasa niya sa ginto ay naging kasakiman at unti-unting bumalot sa kanyang isipan. Ang kasakiman na ito ang nakaakit kay Smaug, isang dragon mula sa Hilaga. Kilala ang mga dragon sa pagkahumaling sa ginto. Lumipad si Smaug papunta sa Dale at winasak ito sa pamamagitan ng kanyang apoy, para sa kapakinabangan ni Frodo. Si Bilbo, tulad ni Frodo, ay isang hobbit, maliit, walang balbas, at may mabuhok na mga paa. Bihira silang magsuot ng sapatos. Mahilig sila sa masasarap na pagkain, komportableng pamumuhay, at magagarbong tahanan ng mga butas sa ilalim ng lupa. Ang ina ni Bilbo ay mula sa pamilyang Tok, isang angkan na sinasabing may dugong engkanto, kaya't may kaunting hiwaga sa kanyang pinagmulan. Sa kasalukuyan, abala si Bilbo sa paghahanda ng isang salusalo. Inimbitahan niya ang lahat ng Baggins maliban sa mga Sackville Baggins na hindi welcome dahil sa kanilang makulit at mapilit na ugali. Samantala, tuwang-tuwa si Frodo sa balitang darating si Gandalf, ang sikat na salamangkero. Sabik siyang makita ito, kaya't tumakbo siya papunta sa gubat para salubungin. Habang si Frodo ay papunta sa gubat, si Bilbo naman ay nakarelax sa hardin, naninigarilyo ng kanyang pipe at nagbabalik tanaw sa araw na una niyang nakilala si Gandalf 60 taon na ang nakalipas. Noon, casual lang na binati ni Bilbo ang isang naglalakad, hindi niya alam na si Gandalf pala iyon. Ipinahayag ni Gandalf na naghahanap siya ng taong sasama sa isang pakikipagsapalaran. Ngunit si Bilbo, hindi interesado, ay agad tumanggi, kahit nang ipakita ni Gandalf ang kanyang pagkakakilanlan at ipaalala ang koneksyon nito sa pamilyang Tok. I'm sorry, do I know you? But you know my name, and I'm Gandalf. Not Gandalf, the wandering wizard who made such excellent fireworks. Oh, too. No idea you were still in business. Naalala ni Bilbo si Gandalf bilang ang palaboy na salamangkero na kilala sa kanyang magagarbong paputok, lalo na noong ipinakita niya ito para sa lolo ni Bilbo, si matandang Tok, sa gabi ng Midsummer. Nagabihan, habang si Bilbo ay naghahanda ng masarap na hapunang isda, may kumatok sa kanyang pintuan, isang duwendeng nagngangalang Dwalan. Wala pang masyadong paliwanag, pumasok si Dwalan at agad humingi ng pagkain. Hindi pa nga nasisimula ni Bilbo ang kanyang hapunan, ay nilantakan na ito ni Dwalan. At kahit pagkatapos nito, humingi pa ng dagdag. Habang tulala si Bilbo sa bilis ng mga pangyayari, muling kumatok ang pinto, si Balin naman ang dumating, isa pang duwende. Masaya itong bumati at nagtanong kung siya ay huli na. Am I late? Late for what? Tanong ni Bilbo, na lalo pang nalito. Pero pinapasok niya rin si Balin, na agad namang nakipagkamustahan kay Dwalan. Sigurado si Bilbo na nagkamali ng bahay ang mga bisita, ngunit bago pa niya masabi ito, muling tumunog ang doorbell. Dumating naman sina Fili at Kili, mga magkapatid na duwende. Kahit ayaw silang papasukin ni Bilbo, nagawang makapasok ng dalawa gamit ang malumanay na pananalita. Iniabot pa nila ang kanilang mga espada kay Bilbo para raw sa safekeeping.
Habang gulong-gulo na si Bilbo, tumunog na naman ang doorbell. Sa kanyang pagkabigla, 8 duwende pa ang dumating ng sabay-sabay, kasama si Gandalf bilang huling pumasok. Ang pantalon ni Bilbo ang isa sa mga naging biktima ng kaguluhang ito. Si Gandalf, na matangkad sa loob ng maliit na hobbit hole, ay tila siyang nag-organisa ng lahat ng ito. Binilang ni Gandalf, ipinaliwanag ni Dwalin na ang nawawalang duwende ay naglakbay muna pahilaga at darating din. Nagsimula na ang kainan. Tinapos ng mga duwende ang buong stock ni Bilbo ng pagkain, iniwan siyang gutom at naguguluhan. Nais na sanang magreklamo ni Bilbo kay Gandalf, pero naputol siya ng isang batang duwendeng nagtatanong kung saan ilalagay ang kanyang plato. Lalong nadismaya si Bilbo nang magsimulang maghagisan ng mga plato ang mga duwende papunta sa pantry habang nagtatawanan. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumunog ang doorbell. Biglang natahimik ang buong bahay. Dumating si Thorin Oakenshield, ang pinuno ng grupo at apo ni Haring Thror. May dalang awtoridad si Thorin at agad nakatawag pansin. Bahagya siyang nagtanong kay Bilbo tungkol sa kanyang kakayahan sa pakikipaglaban at sa paborito niyang sandata, pero wala siyang naisagot, hindi siya mandirigma. Ipinaliwanag ni Thorin kung bakit siya nahuli, may pinuntahan siyang pulong sa Ered Luin kasama ng mga kinatawan mula sa 7 kaharian ng mga duwende. Ngunit tumanggi ang mga duwende ng Iron Hills na sumama sa kanilang misyon, kaya't napilitan si Thorin na magpatuloy ng mag-isa kasama ang kanyang kumpanya. Dito na nakiusyoso si Bilbo, ano ba itong misyon ninyo? Ipinakita ni Gandalf ang mapa ng Lonely Mountain at inilahad ang layunin nila, ang bawiin ang kanilang tahanan, ang Erebor, mula sa dragon na si Smaug. Ang bundok, na puno ng ginto at kayamanan, ay dating sa kanila bago ito inagaw ni Smaug. Return to Erebor, the reign of the beast. We may be few in number, but we're fighters. All of us, to the last one! Take back Erebor! Move back! Iniabot ni Gandalf kay Thorin ang isang susi patungo sa isang lihim na pinto sa bundok, ipinasa ng ama ni Thorin sa kanya. Ngunit kailangan nila ng isang magnanakaw na makakalusot sa lungga ni Smaug at makakakuha ng Arkenstone, ang hiyas ng hari, na sumisimbolo sa karapatang maghari. Iminungkahi ni Gandalf na si Bilbo ang maging magnanakaw. Gulat na gulat si Bilbo at mariing tumanggi. Me? No. I'm not a burglar. I've never stolen a thing in my life. Nadismaya ang mga duwende at nagsimula ang pagtatalo. Pero si Gandalf ay nagtiwala sa kakayahang Very well. Give him the contract. We're in. Please. We're off. It's just funeral arrangements. Inabot nila ang kontrata kay Bilbo. Nasa detalye rito ang mga kondisyon ng kanilang misyon, kasama na ang babala tungkol sa posibleng matupok ng apoy ng dragon. Sa sobrang takot at gulat, nawalan ng malay si Bilbo. Pagkagising niya, nag-alinlangan pa rin si Bilbo kung tatanggapin ba niya. Can't just go running off into the blue. I am a Baggins of Bag End. You are also a Took. Did you know that your great-great-great-great-uncle Bullroarer Took was so large he could ride a real horse? Kahit pabanggitin ni Gandalf ang pakikipagsapalaran ng kanyang tiyuhing si Bullroarer sa labanan ng Greenfields, hindi pa rin ito nakumbinsi si Bilbo. Matigas siyang tumanggi, ayaw niyang isugal ang kanyang buhay. Matapos ang kanyang pagtanggi, kinausap ni Thorin si Balin kung ano na ang susunod nilang hakbang. Kahit hindi nila nakumbinsi si Bilbo, desidido pa rin si Thorin na ituloy ang kanilang misyon para bawiin ang kanilang tahanan. Hawak pa rin niya ang susi na ipinasa mula sa kanyang lolo papunta sa kanyang ama, at ngayon nasa kanya. There is no choice, Balin. Not for me. And we are with you, laddie. Sa katahimikan na sumunod, sabay-sabay na umawit ang mga duwende ng isang malungkot na awitin, tungkol sa kanilang nawawalang tahanan at sa kayamanang nakabaon sa ilalim ng bundok, na ngayon ay hawak ni Smaug. Ang nakakakilabot na himig ay tila may gin-isang na kung anong damdamin kay Bilbo, kaya buong gabi siyang malalim sa pag-iisip. Kinaumagahan, nagising siya at napansin na tahimik at maayos ang buong bahay. Tinawag niya ang mga duwende, iniisip kung andoon pa sila, nakaramdam siya ng gun sa dibdib, at kahit pa nga nagdiwang siya sa kanilang pag-alis. Pero sandali lang ang tuwang yun. Napansin niya ang kontrata na nakahandusay pa rin sa sahig, hindi pa rin niya napipirmahan. Matapos ang kaunting pag-iisip, napagpasyahan ni Bilbo, lalakbay siya. Mabilis siyang tumakbo palabas para habulin ang grupo. Nang makarating si Bilbo sa kanilang kampo at pinirmahan ang kontrata, maingat itong sinuri ni Balin at kinumpirma na maayos ang lahat. Opisyal nang naging magnanakaw si Bilbo sa kanilang grupo. Binigyan siya ng isang pony ng mga duwende, kahit ayaw niya at mas gusto niyang maglakad.
Yung mga tumayakong sasama ba talaga si Bilbo ay nagsimulang magbayaran, kabilang na si Gandalf na hindi naman nagduda na darating siya. Natuwa ang lahat sa tagpong iyon, lalo na nang maalala ni Bilbo na naiwan niya ang kanyang panyo. Nais niya sanang balikan ito, pero mabilis na nag-improvise si Bofur at pinunit ang bahagi ng kanyang kapa para gamitin ni Bilbo. Hindi man maganda, ayos na rin. Habang naglalakbay sila sa Shire, pinayuhan siya ni Gandalf na matutong mag-adjust at huwag masyadong umasa sa karangyaan ng bahay. Kinagabihan, nagpahinga sila sa gilid ng burol. Sa isang bihirang sandali ng tuwa, pinakain ni Bilbo ang kanyang pony bilang pasasalamat. Bigla, may umalangaw na malalayong sigaw ng orc. Tinangka ni Kili na takutin si Bilbo sa pamamagitan ng pagbibiro tungkol dito, pero mabilis siyang sinaway ni Thorin. Para kay Thorin, hindi biro ang mga orc, buhay pa sa alaala niya ang kanilang kabangisan. Pati si Balin, ang pinakamatanda, ay sumang-ayon at nagbahagi ng malungkot na alaala. Ilang taon na ang nakalipas, matapos masakop ni Smaug ang Erebor, napilitang maghanap ng matutuluyan ang mga duwende. Tanging ang sinaunang kaharian ng Moria ang natira, pero kontrolado ito ng mga orc sa pangunguna ni Azog the Defiler, isang dambuhalang orc na naglalayong puksain ang angkan ni Durin. Sa matinding labanan, pinatay ni Azog si Haring Fror mismo sa harapan ni Thorin. Sa gitna ng kaguluhan, biglang nawala ang ama ni Thorin, at naiwan ang mga... Sa gitna ng kaguluhan, nagawa ni Bilbo na kunin ang kutsilyo ng troll at palayain ang mga pony. Pero nahuli na naman siya at muntik nang mapunit sa dalawa. Para mailigtas siya, sumuko ang mga duwende at isinuko ang kanilang mga armas. Pero napunta sila sa bingit ng pagkakaluto, literal na isasama sila sa menu ng hapunan ng mga troll bago sumikat ang araw. Agad na nagplano si Bilbo. Ginulo niya ang mga troll sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga tips kung paano lutuin ang mga duwende. The secret to cooking dwarf is, Yes? skin them first. Get me filleting knife. He's infected. Yeah, he's got worms in his tubes. Nagtalo-talo ang mga troll sa mga payo ni Bilbo, at sapat na ang delay na yon para dumating si Gandalf. The dawn will take you all! Who's that? No idea. Can we eat him too? Get your foot out of my back! Nagulat si Thorin na bumalik agad si Gandalf kahit may tampo pa sila. Paalala naman ni Gandalf, responsibilidad niyang gabayan ang misyon. There must be a cave nearby. Nahanap nila ang kuweba ng mga troll malapit lang doon, kung saan may mga kayamanan kabilang ang mga armas na hinubog ng mga high elf ng Gondolin. Ayon kay Gandalf, So forged in Gondolin. By the High Elves, the First Age. inilibing ng mga duwende ang mga hiyas para sa seguridad at kinuha ang mga espada. Ibinigay din ni Gandalf kay Bilbo ang isang maliit na elven blade na umiilaw kapag may orc sa paligid. The blade is of elvish make, which means glow blue when orcs or goblins are nearby. I have never used a sword in my life. Pero kahit may pag-aalinlangan, tinanggap niya ito. Habang naghahanda na silang lumakad muli, may narinig silang mabilis na galaw mula sa kagubatan. Inakala nilang may susugod, pero si Radagast pala, ang Brown Wizard. Agad siyang lumapit kay Gandalf para ibahagi ang balita tungkol sa lumalalang kasamaan. Ipinaliwanag ni Radagast na sinalakay ang kanyang tahanan ng dambuhalang gagamba. Sinundan niya ang mga ito patungo sa isang abandonadong kuta na tinatawag na Dol Guldur. Doon, may nakita siyang isang madilim at nabubuhay na nilalang na pinaniniwalaan niyang ang tinatawag na Necromancer. Habang papalapit ang mga orc, dumating ang mga elf at tinapos ang karamihan sa kanila, pinatakas ang mga natira. Elves. Nang hamupa ang laban, napagtanto nilang nasa teritoryo na sila ng mga elf. Nagpatuloy ang mga dwarf sa daanan sa loob ng kuweba hanggang sa marating nila ang tagong lambak ng Imladris, na kilala rin bilang Rivendell, isang sanctuary ng mga elf na pinoprotektahan ng kapangyarihan ng Elven Rings.
Hindi mapakali si Thorin, ayaw niyang makisangkot sa mga elf na itinuturing niyang kaaway. Hindi siya kumbinsido na tutulungan ng mga ito ang kanilang misyon, pero kailangan nila ng tulong para basahin ang lihim na teksto ng mapa kaya wala silang ibang pagpipilian. Panyanatag sila ni Gandalf at sinabi niyang siya na ang bahala sa negosasyon. Habang papalapit sila sa Rivendell, halata sa mga dwarf ang kaba at paghanga sa ganda ng kuta ng mga elf. Sinalubong sila ni Lindir at ipinahayag ni Gandalf ang kanyang hangarin na makipagkita kay Lord Elrond. Dumating si Elrond sakay ng kabayo kasama ang kanyang grupo. Naunahan nila ang mga orc na sumusunod sa grupo ni Thorin. Tinawag ni Elrond si Gandalf bilang matagal ng kaibigan at kinilala si Thorin, na apo ng yumaong kaibigan niyang si Haring Thrain. Welcome, Thorin, son of Thrain. I do not believe we have met. You have your grandfather's bearing. Pero nanatiling may pagdududa ang mga dwarf sa mga elf. Gayunpaman, tinanggap sila ng mga ito, pinakain at pinagpahinga. Pero hindi nagustuhan ng mga dwarf ang pagkaing puro gulay dahil mas gusto nila ng karne. Sinuri ni Elrond ang mga sinaunang espada ng elf na nakuha ng grupo mula sa kuweba ng mga troll. Humanga siya sa husay ng pagkakagawa ng mga high elf mula sa kanluran. Sa huli, napilit si Thorin na ipakita kay Elrond ang mapa, ngunit nagbigay lamang siya ng kaunting detalye tungkol sa kanilang pakay. Hindi naman banta si Elrond, nabasa niya ang lihim na teksto sa mapa, na isinulat mahigit 2,000 taon na ang nakararaan. Makikita lamang ito sa ilalim ng liwanag ng crescent moon sa mismong gabi ng Midsummer's Eve. Sa kabutihang palad, iyon ang gabing iyon. Ang teksto ay nagbigay ng mahalagang impormasyon, kailangan nilang makarating sa Lonely Mountain sa mismong araw ng Durin's Day, dahil sa huling liwanag ng araw malalaman kung saan ang lokasyon ng Secret Door. Habang binabasa ni Elrond ang mapa, nagsimula na siyang maghinala sa tunay na intensyon ng mga dwarf na muling angkinan ang Erebor. Hindi siya sang-ayon dito, dahil baka magdulot ito ng panganib at kaguluhan. Samantala, lumipat ang kwento sa mga orc. Ipinagbigay alam nila ang kanilang kabiguan sa kanilang pinuno na si Azog the Defiler, na akala ni Thorin ay matagal nang patay. Pinatunayan ni Azog ang kanyang kalupitan sa pamamagitan ng pagpatay sa isa sa mga orc na nabigo, at ipinakain ito sa kanyang mga warg bilang babala. Malinaw ang kanyang utos, kailangang mamatay ang mga dwarf. Sa Rivendell, bagamat may pag-aalinlangan, nagpatuloy ang mga dwarf sa pagtanggap ng alok ng mga elf. Binubuo ni na Elrond, Lady Galadriel, at Saruman the White. Pinagtanong si Gandalf tungkol sa kanyang partisipasyon sa misyon ng mga dwarf. Tutol si Saruman at sinabing maaaring masira ang kapayapaang nagtagal ng 400 taon. Tinangkang bigyan ng babala ni Gandalf ang konseho tungkol sa necromancer na lumilitaw sa Dol Guldur. Binanggit niya ang salaysay ni Radagast at ang mga kamakailang pag-atake ng mga orc bilang ebidensya ng lumalakas na kasamaan. Pero hindi naniniwala si Saruman, ayon sa kanya, matagal nang natalo si Sauron at wala na itong banta. Ngunit naramdaman ni Galadriel na may itinatago si Gandalf. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang basahin ang isipan nito at nadiskubre ang lihim, isang Morgul blade na ginamit ng Witch King of Angmar na akala'y nakalibing na sa isang libingang sinarado ng mahika. Nagulat ang lahat, paanong muling lumitaw ang sandatang iyon. Pinagdudahan nila kung sino ang may kakayahang buksan ang libingang iyon. Ngunit muling isinangkabi ni Saruman ang balita, at bumalik sa paksa ng misyon ng mga dwarf na dapat daw ay itigil. Alam na ni Galadriel ang plano ni Gandalf, na ang mga dwarf ay aalis na. Totoo nga, umalis na ang grupo mula sa Rivendell. Bago sila tuluyang umalis, kinausap ni Galadriel si Gandalf at nagpasalamat sa kanyang pagtulong sa mga dwarf. Ngunit ipinahayag din niya ang kanyang takot na baka may ginigising silang sinaunang kasamaan. Inamin ni Gandalf na natatakot din siya, pero humuhugot siya ng lakas mula sa tapang ni Bilbo. Pinanggakuan siya ni Galadriel na laging nasa kanyang panig sa oras ng pangangailangan. Nagpatuloy ang paglalakbay ng grupo sa malalawak na kagubatan, bundok, at mga mapanganib na lugar. Halos walang pahinga. Isang malakas na bagyo ang kanilang naranasan, at muntik nang mahulog si Bilbo sa bangin. Gulat nila nang masaksihan ang isang alamat, isang thunder battle sa pagitan ng mga stone giant, na akala'y kathang-isip lang.
Where's Bilbo? Sa gitna ng kaguluhan, muntik nang masawi si Bilbo, ngunit sa huling sandali, nakapitan niya ang gilid ng bangin. Tell him I have found his prize. Samantala, nagkamalay si Bilbo matapos mahulog. Doon niya nakasalubong si Gollum. May nakita rin si Gollum na isang walang malay na orc, at agad niya itong inatake at kinain. Sa gitna ng kaguluhan, nahulog mula sa kanya ang isang maliit na gintong singsing, hindi niya namalayang napunta ito kay Bilbo. Nang nawala si Gollum sa dilim, pinulot ni Bilbo ang singsing, hindi pa niya alam ang halaga nito. Maingat siyang sumunod kay Gollum, na naririnig niyang kinakausap ang sarili kung kakainin ba o papatayin si Bilbo. Blesses and splashes precious as falling. Sa wakas, hinarap ni Gollum si Bilbo. Na-curious siya sa espada nito na gawa ng mga elf. What is it? My name is Bilbo Baggins. Bagginses. Kinilabutan si Bilbo at nagpakilala bilang isang hobbit, lalo lang natuwa si Gollum. Is it soft? Is it juicy? Now, just show me the way to get out of here, and I'll be on my way. Nakiusap si Bilbo na pakawalan siya, gusto lang niyang makalabas. Pumayag si Gollum, pero may kondisyon, maglaro sila ng bagtungan. Kapag nanalo si Bilbo, ipapakita niya ang daan palabas. Pero kapag natalo, kakainin siya ni Gollum. Nagsimula ang laro ng bagtungan. 30 white horses on a red hill. Then they stand. Then they stand still. Yes, my our turn. It cries. Wingless, mouthless, muddy. Just a minute. Wieners! Wieners! Shut up! It's wind. Of course it is. Very clever. A box without hinges, yet golden treasure inside is hid. Habang tumatagal, lalong naiinis si Gollum pero laging nasa sagot. Axes! Axes! Sa huli, binitawan ni Bilbo ang bagtong na hindi masagot ni Gollum. Ano ang nasa bulsa ko? Nagalit si Gollum. That's no fair. This is another one. Humingi ng 3 hula, pero hindi niya nahulaan. Hanses! Wrong. Guess again. Nang mapansin ni Gollum na nawawala ang kanyang pinakamamahal na singsing, bigla itong nagalit at agad na pinaghinalaan si Bilbo na nagnakaw nito. This is lost. Tumanggi si Bilbo na sabihin kung ano ang nasa kanyang bulsa, lalo lang nitong pinatindi ang galit ni Gollum. Nang tuluyang maisip ni Gollum ang totoo, nagsimula siyang habulin si Bilbo sa loob ng mga lagusan, desperado para mabawi ang kanyang nawawalang kayamanan. Samantala, sa hanay ng mga orc, may isang kilalang sandata na sinasabing pumatay ng libo-libong orc. Kumalat ang takot sa mga kalaban. Bago pa man sila makapagpahinga, dumating si Azog the Defiler at ang kanyang mga War Riders. Matapang na lumaban ang grupo pero napilitang umatras. Sa bandang huli, napilitan silang umakyat sa mga puno para makaiwas. Muntik nang mahuli si Bilbo ng isang warg, pero mabilis niyang kinuha ang kanyang espada at umakyat. Nakita ni Gandalf ang panganib at agad siyang nagpadala ng mahiwagang paru-paro upang humingi ng tulong. Dumating si Azog sakay ng kanyang dambuhalang warg. Naamoy niya ang presensya ni Thorin at determinado siyang tapusin ang laban. Ipinag-utos niyang pabagsakin ang mga punong inaakyatan ng mga duwende. Sa bigat nila, nagsimula ng magbagsakan ang mga puno, dahilan para kumapit ang buong grupo sa isang natitirang punong nasa gilid ng bangin. Agad na gumamit si Gandalf ng apoy bilang depensa, lalo pang ikinagalit ni Azog. Habang unti-unti nang ibigay ang puno, buong tapang na hinarap ni Thorin si Azog. Mabilis na natalo si Thorin ng orc. Nang aipat-ambush siya ni Azog, pinadala nito ang isa pang orc para tapusin siya. Pero biglang sumugod si Bilbo, nagulat si Azog. Sinaksak ni Bilbo ang orc na papatapos kay Thorin at nailigtas niya ito. Dahil sa tapang ni Bilbo, nagkaroon ng lakas ng loob ang iba pang duwende na makipaglaban.
Sa kritikal na sandaling iyon, bumalik ang paru-paro, kasama ang isang grupo ng mga dambuhalang agila. Bumaba ang mga agila, pinagtatabuyan ang mga warg at iniligtas ang buong grupo. Habang pinagmamasdan ni Azog sa galit ang kanilang pagtakas, ligtas na inilipad ng mga agila ang grupo papunta sa isang bangin. Walang malay si Thorin dahil sa natamong sugat, pero ginamo siya ni Gandalf at nagising rin kalaunan. Sa kanyang pagmulat, agad siyang nagpasalamat kay Bilbo sa pagsadjep ng kanyang buhay. Natuwa si Gandalf sa tagpong iyon, nakitang nagsisimula ng mabuo ang pagtitiwala sa pagitan ng dalawa. Sa malayo, natanon ng grupo ang Lonely Mountain. Malayo pa ang kanilang paglalakbay, at sa pinakagitna nito, may mas matinding panganib na naghihintay. Sa kailaliman ng bundok, nagising si Smaug, ang dragon, dahil sa mahinang katok ng isang thrush. Maraming salamat sa panonood. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.